Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po umaga ito ay simulan natin palakpakan ng Panginoon. Marami pa dito ang hindi pa rin kumain ng kalusan. Siyempre, mga gutom, pero unahin natin yung Panginoon. Sabi nga sa Mateo chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salitang ng mutawi mula sa Diyos. Kaya awitan natin ang Panginoon, mula natin siyang papulitan. Galing sa Diyos. Sabayin natin ang palakpak. Ayos yung pagkasunod ng mga gila. Ating mga pagpapalala.
panahon ng pagpapaligo sa Kanya. Sama-sama na pag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutusin na. Halika na! Halika na! Ngayon na ipahayan ang tagumpay niya. Halika na at pagkuyan kalakasan sa
Sa kabutihan ako'y narito upang magpuri sa iyo. Sa kabanalan nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Kabutihan ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Bibiguin magkatapat sa'yo.
Ama namin Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ang aming Panginoong Diyos na namatay, subalit na magpapagbuhay ng muli kami. Salamat po, Ama, sa pag-iingat mo sa aming Panginoon sa buong isang linggo, O Diyos. At ginako mo kami, Panginoon, sa para sa mga gusto, Panginoon, kung pagkulang ko namin sa Diyos. Salamat po ang Panginoon sa umaga ng Panginoon na pag-iingat po kami binibigyan ng kalakasan, Panginoon, sa kabila ng aming katapatan sa iyo, Panginoon, ay nananatili kang tapat sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umaga nito, O Diyos, sa pag-aaral ng salita sa umaga nito, Panginoon, ay patuloy mo kasihan, ay kapangyarihan, ay mga lingkod, Panginoon. At magpatuloy po ang iyong gawain, Panginoon. Patuloy mo bigyan ng bawat pamilya kahit, O Diyos, na pagnanasan, Panginoon, na maglingkod sa iyo ng tapat, Panginoon, at makapagdala pa po kami ng kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon. Na madagdag mo kami, Panginoon, na malakas, Panginoon, at nanatiling tapat sa iyo, Panginoon. Na maibahagi po namin ang iyong pag-ibig sa bawat isang natin sa papalan kay Commonwealth, Panginoon. Salamat po, Ama, Panginoon, sa upalang na po, Diyos, na ikaw, Panginoon, ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon, na kahit at lupa pang may pagdalaw, subalit ang mga salita ay mananatiling sa mga. Salamat po, Panginoon, sa ilang mga papuri sa pangalan ni Jesus. Bago po tayo po, kamayan natin ang bago sa atin habang nilawin ang kabig sa presente. Batiin natin ang mga katabi na blessed morning to you, kapatid. Ayan. Alam na kung ano yung ulam ng kagaling na char. Hindi ako na natutuyo. Ayan. So, lako na tayo sa ating mga kagalita. Every Sunday morning po, meron tayong corporate prayer, 7:30, 8:30 ang Sunday school. Ayan. Babalik kanina si Pastor Toby. Ayan. So, kanina, dapat mag-start ang ating divine worship 9:30. Then, mamaya po silang babalik. Amen. Para sa ating Sunday afternoon. 3 o'clock ang ating corporate prayer. 3:30 ang Epic the Saint. At mag-start ang ating divine worship ng 1 ng hapon. So, every Wednesday night po, so available. Kita-kita tayo dito ng sa east ng gabi para sa ating 6:30 na equipping the leaders. Then, every Friday po, ayan, dumadami na ang nag-join. From 3, 5, nung Friday, naging 11 na kami. Di ba? Parakuhan naman natin ang Diyos. Di ba? Kasi nga na, sa umpisa talaga, ano yung bago mo yung program, no? Ano pa yan? Yung parang pinupush pa, ano ang tawag doon? Invite pa. Di ba? Pero ngayon, ano siya, willing na talaga silang mag-join, di ba? So, pupalain po ang Diyos dahil tuloy nga every Friday po is sa JOWCII #praying day. Ayan. So sa lahat sa World League, di ba? Ay mga pag Friday po sinabi traffic, di ba? Ayan, mga na-stress, mga init na ulo. Pero kapag sa JOWCII, ay, mamaya magagalit na ako, di ba? So it's time to learn about prayer. May mga makita natin ng mga prayer partner natin dahil tayo po ay mga prayer warrior. Okay? So mag-start tayo ng 7 o'clock ang ating virtual prayer gathering via
Google Meet po ang ating platform natin dyan. Minsan nga, nakikita ko, hindi pa kasi nakapalitan ko, pero ako-start ko ng 7:30. Siguro kasi dito na magay. Pero 7 o'clock po ang start ng ating virtual prayer gathering. Okay? So, karagdagang announcement po, next week na ang ating 2 days. Ayan, so, ating part ng ating celebration of the True Gospel. Parang kanta ko yun, no? Yung echo. Pasuyungan. Then, yung ating yung ating 2 days na yan, October 25, 3 o'clock yan, mag-start. Tapos, Sunday morning, tsaka afternoon. Sunday po ay morning and afternoon po. Mag-start ang ating Sunday morning ng 9 o'clock. Okay? So, babalik naman ng 3 o'clock naman ng hapon. So, alam ko na may mga na-invite na tayo, may na-invite na pupunta sila, nag-confirm na, diba? So, be ready, diba? So, ang karagdagan ng announcement, kapag may bago, sila muna yung papupuin, diba? Okay lang yung problema natin, mag-exisigan tayo dito, diba? Yung greatest problem sa church, no? So, sila unahin ang paupuin, sila yung unahin, lahat ng treatment ba? VIP treatment po, bigay natin sa kanila. Amen? Para kung ano yung ginawa mo sa kanila, yun din ang gagawin nila sa dadating na ibang kaluluwa. Amen po? Pwede po ba yun? Amen. So, natako na tayo sa pasasalamat dahil ngayon po ay araw ng pasasalamat. Tatawag po ko ng dalawa. Ay, siya, wala na siya. Thank you po. Dalawa po. Thank you po. Mag-ayos. Dalawa po na magta-testify ng kabutihan ng Diyos na handang magbahagi ng kanyang mga naranasan. Diba? Isa sa mga encouragement way ito na halimbawa, natapos mo na siya, napagdaanan mo na siya, pero yung makaka-relate pala sa iyo ay pinagdadaanan pala niya. Diba? So, isa to sa mga way of communication, way of sharing na encouragement. So, sino po ang gustong mauna sa dalawa na nais magpasalamat sa ating Diyos? Lalaki po ba o babae? Sige, tawagan po natin ang Diyos sa pagmulapit si Gilda. Ayun, good morning sa ating lahat. Magpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakapakinig si Mama ng pangaral ni Paz. Then ginamit si Paz ng instrument ni Lord. Nung natapos na yung funeral service, si Mama nagkukwento about kay Paz na ay ganito pala nangyari kay Paz, ganito ganyan. Parang hindi sila makapaniwala sa nangyari kay Paz na na himala na ginawa ni Lord. Kumbaga naniniwala sila na totoo pala na kapag nagtiwala ka sa Panginoon, ibibigay niya kung ano yung nararapat, kung ano yung para sa iyo at ano yung ikakabuti mo. Then nag-usap sila ni Mama nung kaibigan niya na sabay daw sila magpupunta ng church. Kumbaga inikahit na ni Mama para kahit paano may kasama si Mama dito kahit paano. Yan, pag-pray lang din natin para mamayang hapon makapunta dito. Huwag nga rin siya check kayo. Wait na ka. Pag wala mamaya yung lapon. Hindi. So, sa Diyos po ang papuri at pagsalamat. So, next naman, pangalawa. Ay, nagaganap dito Sige, palapahan mo natin ang Diyos habang wala po si Kuya. Go. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Gusto ko pasalamat kay Lord kasi nakapunta ako ngayon. Video send kayo sa tingin ko kasi tingin ko hindi ko alam si Sipa ko mukha ko akong Pero yun, gusto ko pasalamat kay Lord kasi kanina yun nga, pumasok ako. Tapos kapag nag-practice kami kahapon, nag-aalala sila kung paano yung gagawin nag-set up sa umaga. So yun, nagpaalam ako kanina, hindi ako pinayagan. Tapos sabi ko na, nakiusap talaga ako, sabi ko na baka pwede kahit half day lang, ganyan.
yun, napayagan naman ako, tapos wala na akong trabaho pagbalik. Seryoso naman masyado. So nagpasalamat kay Lord kasi yun nga, nung nakaraan kasi nag-top 1 ako sa sales, tapos ngayon, nag-top 1 na rin ako sa survey sa amin. Kumbaga, kasi pagka customer service ka, pagtapos ng tawag nyo, merong mga survey kung kamusta yung agent, ganyan. So yun, nagpasalamat ako kay Lord na nagka-top 1 tayo sa lahat ng aspeto. Tapos yun, medyo nararamdaman mo na rin yung ano ng mga katrabaho mo, pinapabiro ka na sino ka ba, anak ka ba ng Diyos, ganyan, favorite ka ba? Kumbaga marinig-rinig mo na yung parang may inggit, pero kumbaga diyataan sa biro. So shoutout sa mga ano dyan, katinig ko dyan. So yung kanina napayagan na naman ako, gulat na gulat sila lahat kasi yun nga, bumabalik na naman sa dating setup na kung ano yung gusto ko, yun yung nangyayari. So yun lang, patuloy ko lang pinapadalangin kay Lord na magpatuloy yung paggabay niya sa akin, tsaka yung sa araw-araw na pagbiyahe kasi itong nakaraan. 3 beses ako nakita ng aksidente araw-araw. May labas yung utak, may yupi yung ulo, tapos merong bali-bali yung katawan. So yun, parang ayaw ko na magmotor. Kaya yung nakita niyo po sa Facebook ko, binibenta ko na isang motor kasi nakita ko kasi yung 3 aksidente. Pero yun, nakakaano lang, kumbaga, nakakalungkot lang kasi makikita mo na yung dalawa doon na aksidente. Wala silang kasalanan. Kumbaga, natural lang sila nag-drive, sinanggi lang dito ng Apex, tapos pagsanggi ng Apex, yung may gutter, bumakop yung ulo sa may gutter. Kala mo dilata na may napopnat na ano. Grabe yung, pero yun, nakakaba, nakakatakot, pero pasalamat ako kay Lord kasi tuloy-tuloy pa rin ako sa pagmumotor. Yun din, gusto ko rin pasalamat kay Lord yung habang tumatagal yung relasyon namin ni Mama. Talagang kami napapalapit na kami, bibiruan na kami. Dati kasi hindi kasi kami talaga close yung Mama ko. Shoutout kay Mama. Tapos ngayon, nahingan ko na siya ng pan-Jollibee, gano'n. Sabi nga, call center ka, nangingi ka ng pan-Jollibee. Nag-call center lang ako, pero wala akong pera. Pero yun, ang saya lang na kasi yun yung mga hinaharap-harap ko dati nung bata ako na hindi ko na naranasan. Kumbaga kasi dito na ako lumaki. Naiyak na ako Ayun lang, at saka yun, sobrang saya lang ng kasi nagiging smooth na unti-unti. Tapos, nadagdag ng business, may nalulugi, may umaangat. Ngayon naman, pinagpipray ko yung takoyaki namin na mga kumakain ng takoyaki dyan. Mamaya paglabas, order kayo. Yun lang, so masalamat kayo Lord kasi, kumbaga lahat nagiging smooth ngayon. Medyo mahirap siya, parang may tinik, parang laging may tinik, pero iba talaga pagkasama mo si Lord kaysa yung wala ka sa focus sa paglilingkod. So salamat po sa lahat ng pumunta. Mamayang hapon, balik po tayo lahat. Nakakatakot nga yan Dati talaga po is killer highway talaga ang Commonwealth. Pero ngayon po, the new EDSA na daw dahil sa traffic. Pero mag-iingat talaga tayo kapag sabi nga, pag oras mo na. Pero pag hindi pa. Maghanap kayo ng purpose. Yun po yung pinaka-secret Hanap kayo ng purpose, lalo-lalo na purpose mo sa ministry. Amen? Para kay God. Kasi yun lang talaga greatest natin mission dito sa lupa. Okay? So, 11 daw sila nun nung nasagi ng FX. Dahil yung lalaki nga ay, hindi ko lang yung driver, may something. Ayun. So, mag-iingat po, so, lalo na sa mga nagmamotor. Okay, so, dadako na tayo sa pagbibigay. Meron tayo dyan sa likod, or sa side ni Kuya James, ay envelope. Ayan, tayo send offering envelope. Meron po dyan sa seat. Lagay po natin dyan kung tithes, or offering, yung love gift or pledges and building fund. So, love gift po, yan po yung napupunta sa ating mga mahal na pastor, lalo ngayon, October, di ba? Nabati na ba natin ang bawat pastor natin ng happy Pastor's Day or month? Di ba? Appreciation month na nila ngayon. Kumbaga sa teacher, isa sila sa mga tagapagturo, di ba? Lalo na sa spiritual na pumumuhay natin. So,
So, ano na sila, katulad din sila ng mga teacher na kailangan natin i-appreciate. Dahil sila po yung, ikaw tutulog pa, humihilik-hilik, pero sila nag-iisip sila ng madaling araw para lang isulat o kaya ilagay yung kanilang binigay na mensahe ng Diyos para sa atin, diba, na congregation. So, next naman, building fund. Ano ba araw na ngayon? 18, 19 na ngayon. So, 15 po, dapat nakabayad tayo ng ating building fund. So, naliligo pa tayo para makabayad tayo for our 15, tsaka yung last month. Diba? So, kailangan hindi magkautang ang ating simbahan. Dapat tayo yung tayo yung sobra. Diba? Dahil tunay nga na si Lord, kapag kailangan ng simbahan, ibinibigay niya yan. So, kapag ikaw ay sinabihan na ng konsensya, kung ano tawag doon, ng Lord, ay ibigay natin. Kasi si Lord ang tunay nga nagbibigay. Dahil minsan nga, may free will kasi ang tao eh. Kapag kahit sinabihan ka ng Lord na ibigay mo, kung ikaw ay takot, worry, di ba? Sabi nga namin sa prayer gathering, unahin natin yung, huwag natin unahin yung pag-aalala. Huwag natin unahin yung, problema agad. Isipin natin, i-pray natin agad, hingin natin agad yung solusyon dun sa problema. Yun yung isa sa mga natakot. Kasi ang tema namin ngayon, the power of prayer. Sa pangatlong week po ay peace, prayer brings peace. Nabibigay po ng kapayapaan ang panalangin. So, ipag-pray natin na maibigay na lahat ng kailangan ng church. At marami pong mga gustong gawin na activity ang church na ito. At yun yung laging mission natin din na akay ng kaluluwa, di ba? Yung sa Sabado at Linggo po, way of winning soul. So, magkaisa tayo at mag-isa tayo sa magiging supporter ng activity na yun. So, sa mga handa na magbigay, na handa na mag-commit, ay tayo po tumayo at tayo po umawit ng give to the Lord. Hindi na't magbigay pala. Sorry. Hindi na't magbigay. Sa gawain ng Diyos, nais mo bigay, pagkalating mo Diyos, halina bihanda, ang mabuting hain. Eman for our offeratory prayer. Tayo po yung mukod. Lord, na maraming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord God. Nabigyan po muli kami ng pagkakataon na ibalikan pa sa salamat sa inyo, Lord God, sa lahat ng pagpapala na aming natamo, Lord God, sa buong isang linggo, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga nagbigay, sa mga kaloob mo nila, Lord God, para palago pa po, Lord God, ang inyong gawain. At dalangin po namin na ito'y magamit, Lord God, sa patuloy pa pong pagpapalaganap na inyong pananasalita. Ito po ang aming samit dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo na. And sabi nga, sit back, relax. Hanapin natin mga komportable yung upuan. Sabihin natin